Good morning po. Primati po yung katabi niyo na magandang umaga. Okay? Okay. At ito po ay mahalagang araw po para po sa atin. Una, ito po ay painula ng mahal na araw. Okay? Next week ay pag-isimula na po ng ating pag-alala sa kabutihan, pagpapansa ng Panginoon na ginawa po niya more than 2,000 years ago. And we are also excited ngayon po umagang ito sapagkat ngayong umaga po ito will be the finale of our message series that we started during the month of February at ngayon matatapos na po ito. Ito po yung message series po natin na pinamagatan po natin Eager o the character of eagerness. Napag-usapan na po natin yung iba't ibang uri ng pagiging eager po sa atin. Okay? Ano po yung una natin topic? Eager to? Ha? Ayan. Ano lang? Unang-una, eager to evangelize. Okay? Sumunod na pinag-usapan po natin is about eagerness to engage in ministry. Sumunod, ano po yung sumunod po natin? Eager to exalt. Okay? Yan po yung mga bagay at napag-usapan. Meron pa pong isa. Eager to empower. Yan po, napag-usapan po natin. At ngayong umaga pong ito, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo, lalo tigit pagtatapos po ng character of eagerness sa message series, is about the eagerness to endure. Okay? Eager to endure. So if you have your Bibles with you, maaari po bang hilingan po ang bawat isa po ang inyong mga Bible sa Book of Romans. Romans chapter 3, we'll be reading from verse 3 to verse 4. Okay, Romans chapter 5, reading from verse 3 to verse 4. Okay? Kung nakita niyo po, pwede mo ba mag-amen? Mga nakakita na po, amen? Okay. Hindi ko po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Allow me to read the passage to you and just follow me with your eyes. Ano ba sinabi? Romans 5, 3 to 4. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumadali po tayo manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ipinagkaloob po Panginoon sa amin itong message series na ito na mailagay sa aming mga puso't isipan yung prinsipyo, Panginoon, ng eagerness, yung excitement, Panginoon, yung enthusiasm, Panginoon, lalo tigit, Panginoon, sa pagpapatibay ng aming pong pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. At ngayong umaga pong ito, as we do the finale, Panginoon, it is by your grace, Panginoon, na amin po mapag-aaralang patuloy po ito. At ang dalangin at maging hamon po sa amin, yung mga natutunan po namin sa message series na ito, ay hindi lang po, Panginoon, pumasok sa aming mga tenga, kung hindi, Panginoon, ay pumasok sa aming mga puso't isipan, at lalo tigit, gabayan niyo po, Panginoon, kami, na lahat ng aming mga natutunan ay maisabuhay po, Panginoon namin, dakilang Diyos. At maisabuhay namin po ito for your glory and for your glory alone, Lord God. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po akong tagapaghayag ng iyong salita ngayong po umagang ito. At sa lahat ng aking pong ibabahagi, gabayan niyo po akong pagtubayan sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Alright, maaari na po tayo magsiupo. Again, ang pag-uusapan po natin is about eagerness to endure. Mga nakalipas na panahon, pinag-usapan natin yung eagerness to evangelize. Yung mga bagay na mahalaga sa isang mananampalataya. At yung salitang eagerness, I think, personally, I think mahalaga po yan sa bawat isang mananampalataya. Dahil marami pong mga mananampalataya nanghihina sa pananampalataya. Marami pong mga mananampalataya tumatalikod sa pananampalataya. Marami mga mananampalataya, yung unang tayo ay nakakilala sa Panginoon. Sobrang excited tayo, sobrang masaya tayo, sobrang excited tayo makinig sa salita ng Diyos, sobrang excited tayo sumamba sa Panginoon, sobrang excited natin tayo ay maging bahagi ng isang gawain nung una tayo mananampalataya. Pero as time goes by, sa ating pong pagtanda sa pananampalataya, as we mature in the faith, marami pong mga mananampalataya habang tumatagal, lalong pinanghihinaan. Kaya magandang paalala po itong character ng eagerness, the character of excitement, the character of enthusiasm, lalo tigit po pagdating sa larangan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Mahalaga po na maalala po natin at matutunan natin bilang isang mananampalataya na maintindihan po natin that we have to have the eagerness to evangelize.
Magkaroon po tayo ng eagerness para ibahagi ang salita ng Diyos. Because the Bible is clear in Matthew 28:19-20, it was a great commission given to us by the Lord. And that great commission to share the gospel of Christ sa bawat isang tao ay hindi lamang po ibinigay sa mga pastor at sa mga manggagawa ng church, kundi hindi po yan ay ibinigay sa lahat ng mga nilalang na anak ng Diyos at nananampalataya sa Panginoon. So we need to be eager to evangelize and share the gospel of love ng Panginoon. So ano pag-usapan po natin? We are to be eager to We are to be eager to engage in ministry. Habang tayo ay nananampalataya, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, habang tayo ay nagpapatibay ng ating pananampalataya, bahagi po ng patunay na tayo ay lumalago at nagbabatsyo sa pananampalataya kapag nga po tayo ay nagiging bahagi ng bawat gawain ng Panginoon. Sa anumang bahagi po yan. Pastor, hindi po lahat kaya kong joinan. Yung totoo, lahat tayo pinagkalooban ng Panginoon ng skill, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng gift na po pwede natin gamitin para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. And that is what we need to do. We are to be excited, we are to be enthusiastic in engaging in ministry. Sumunod, we are to be excited or we are to be engaged or empowered. We are to be eager to empower. Tandaan po natin, the Lord empowers us to empower others. The Lord bless us to bless others. Mahalaga po yun para pagtibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon. And last Sunday, ito po, magandang maging pamantayan at maganda po nakaubalian ng pananampalataya na hindi po dapat nawawala yung eagerness natin to exalt the Lord. Ayun, ang tanong mo po, excited pa po ba tayo maglingkod o sumamba sa Panginoon? Amen? Amen? Excited po ba tayo umawit sa Panginoon? Excited po ba tayo magpasalamat sa Panginoon? Because the Bible is clear, in everything, give thanks unto the Lord. We are to be excited in giving praise unto the Lord. Na pag-aawit tayo, totoo yung exaltation, it is not only about singing unto the Lord. Exaltation is giving glory unto the Lord. It is about worship. It is about identifying the worth of the Lord in our life. Kaya sa akin, if I will be giving my personal meaning of worship, ang meaning ko po dito is about worship. Ibig sabihin, the worth of the Lord na ibinibigay natin sa Kanya. Ang tanong, yung ibinibigay po ba natin sa Kanya, yung oras, lakas, pag-awit, yung pag-join sa ministry, sa lahat ng aspeto ng pananampalataya, is the Lord worth it of what we give? Di ba? Kaya po maganda magkaroon tayo ng eagerness. At ngayong umaga po ito, sa lahat ng bagay po na yan, maniwala po kayo, sabi ko nga po kanina, sa mga unang panimula, napaka-excited natin. Unang mananampalataya, excited tayo. But along the way, we don't know. Di ba? Anong nangyari? Bakit maraming mananampalataya? Habang tumatagal sa pananampalataya, mas lalo nag-deteriorate yung kanilang pananampalataya. Habang tumatagal yung edad sa pananampalataya, mas lalo umiidad sa pananampalataya. Hindi ba dapat habang umiidad tayo, mas lalo tayo nagiging eager, mas lalo tayo nagmamature? Hindi ba? Mas maganda po yung gano'n, di ba? Hindi naman po napanood nyo na po ba yung pelikula ng Benjamin Button? Benjamin Button, habang tumatanda siya, kumabata siya. Di ba? Marami po mga mananampalataya, pwedeng tawagin Benjamin Button, na habang umiidad, mas bumabata yung ating practice bilang mananampalataya. At hindi po dapat maging ganoon. Kaya maganda po ang finale po natin pag-uusapan is about eagerness to endure. Maliwanag po ang sinabi ng verse po natin. Pero tingnan po muna natin, ano po ba ang ibig sabihin ng eagerness? Ng endurance o endure, okay? Endure is actually the root word of endurance. Endurance, okay, sabi po ng dictionary, is getting through trials without compromising or wavering. Ito po ibig sabihin yung dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa problema ng buhay, dumadaan tayo sa trials and tribulations ng buhay po natin, pero hindi po natin kino-compromise yung pananampalataya po natin. Hindi po tayo tumatalikod sa Panginoon. Ang tawag po diyan ay endurance. Ibig sabihin, kahit napapagod ka, kahit pinapawisan ka, kahit hirap ka na sa pinagdadaanan mo, hindi ka pa rin bumibitaw. Tuloy ka pa rin at tuloy ka pa rin tuloy. Bakit? Kasi ang endurance is about not quitting. Naniniwala po ako, ang ibig sabihin po ng quitting, ito po ay pagtalikod. Diba? Pagsuko. Meron po akong isang paborito po na quote pagdating po sa quitting. Sabi po ng isang quote, I don't know who quoted this, no? Pero sabi ng isang quote ay is this. Okay? Quitters never win and winners never quit.
Ulitin ko po, quitters never win and winners never quit. Maniwala po kayo, kahit mga atleta, hindi po sila gumaling bilang atleta kung sila ay nag-quit. Bakit? Lahat ng atleta, dumadaan sa pagsubok yan. Yung mga nagbabasketball dito, yung crossover natin, ang hirap ng training yan. Di ba? Yung pinapatakbo kayo, di ba? Pinagsusuicide kayo na takbo sa basketball court. Sumuyuko ka, kukuha ka ng bola, tatakbo ka cross to court, di ba? Pag lay-upin ka na napakaraming lay-up, pagsusutin ka na napakaraming shoot, nakakapagod po yun. Kahit anong sport, nakakapagod ang training. Pero kaya po gumagaling yung mga training na ito ay dahil po sa kanilang pinagdaan ng hirap na na-injure po nila. Maniwala po kayo sa hindi. One of the most famous na basketball player ngayong panahon na ito is Stephen Curry. Remember? Sino nakakilala sa kanya? Di ba? Yung iba sa inyo kilala lang Chicken Curry. Okay? Pero yung iba mahilig sa basketball, Stephen Curry, siya yung pinakamagaling ngayon na magaling mag 3 points. Shooter tong tao na to. Nakaka 3 points to sa 3-point line. A meter away from 3-point line, nakakashoot ito. Pagdating sa gitna ng court, nakaka 3 points to. Cross court, nakakashoot itong tao na ito. Ang galing. Pero alam niyo kung bakit siya gumaling? Hindi po siya gumaling dahil innate sa kanyang galing. Kaya siya gumaling because study would say, during the practice ng Golden State Warriors, 2 hours before the practice, naando na itong athlete na ito. At siya ay nagsushoot na, nagdi-drills na ito. Tapos na yung training ng Golden State Warrior. Mag-i-spend pa siya ng another 2 hours para mag-shoot at mag-shoot pa rin. During the game, pamapansin nyo, marami pong mga makakapanood dito, kahit sa YouTube, tingnan nyo po ito. Bago magkaroon ng game ng Golden State Warriors, nauuna si Stephen Curry, naando na siya sa court, nag-dribble siya, tinitingnan niya yung flooring, nag-shooting na siya doon, tinitingnan niya yung paligid niya para siya ay mag-practice. Alam niyo bakit? Ini-injure niya, nakakapagod po yun eh. Diba? Meron po bang natuwa dito habang tumatakbo kayo? Diba? Grabe, enjoy ko, tumatakbo po. Diba? Wala po eh. Lahat po ng tumatakbo napapagod. Diba? Pero totoo, may mga marathon tayo, 5K. Hindi ko maintindihan bakit yung 5K fun run. Patakbuhin mo ko ng 5 kilometers, hindi fun sa akin yun eh. Hindi ba? Patakbuhin mo ko sa itsura ko ngayon ng 5K, hindi fun run sa akin yun. Pero, pumunta ka sa mga competition, pag 5K na natakbuhan, di ba? Grabe fun run sa kanila. May sumunod, may 10K, 12K, 15K, may full marathon 42K. Totoo, wala pong atleta na tumakbo agad ng 42K. Maniwala po kayo. Lahat ng tumakbo ng 42K na hindi dumaan sa 1K, 5K na training, maniwala kayo, sumusuko, tumutukod. Lahat po yan, tumatakbo po yan ng paulit-ulit. Ano pong tawag dito? It is about endurance. Ganon din po ang bawat isang mananampalataya. Totoo, hindi po pinapangako ng bawat mananampalataya kapag tayo ay naging Kristiyano na, wala na po tayong pagdadaan ng pagsubok. Let us accept the fact that hardship and trials is unavoidable in our life. Wala po exempted sa anumang pagsubok ng buhay po na ito. That is why the Lord is teaching us. That is why the Lord keeps on reminding us about the character of having the eagerness of endurance. Na tayo ay mag-persevere sa hardship. Kahit na may paghihirap, kahit na pinagpapawisan ka, kahit na pili mo gusto mo na sumuko dahil sa bigat ng problema mo, diba? Kahit na umiiyak ka na sa hirap ng pinagdadaanan mo, dahil ikaw ay mananampalataya at dahil itinuturo ng Panginoon ng endurance, sabi sa Panginoon, manatili tayong nag-i-endure sa anong pinagdadaanan natin. Maliwanag po yung verse na binasa po natin kung bakit tayo tinuturuan ng Panginoon ng endurance. Dahil sabi ng Panginoon, not only so, but we also glory in our sufferings. Pero ba nun? Nagpo-glory sa sufferings. Tuwa ako nagsasuffer ako. Pero sinasabi ng Panginoon, not only so we are to glory in our sufferings. Bakit? Because sufferings, or because we know that suffering, anong pinuproduce? Perseverance. At kapag nag-persevere ka, pag-uusapan lang natin yung endurance dito, yung perseverance. Masabi dito, after perseverance, ano pinuproduce? Character. Nabibuild yung character ng tao. At hindi lang basta nabibuild yung character ng tao, pakinggan po natin ang bawat isa, yung susunod at pinakamaganda. After ng character from perseverance, ang nabibuild ay ano? Hope.
Bakit po? Ito po ang mahalagang maintindihan po natin. The character of eagerness and enthusiasm in enduring trials or problems or temptations in our life or hardship in our life is significant. Mahalaga po ito para saan? For our spiritual growth and maturity, to deepen our faith in the Lord. Mahalaga po itong bagay po na ito. Kaya may tatlo po akong bagay na ibabahagi po sa inyo ngayong umaga po ito. Una, let's explain about endurance. Explain endurance. Sumunod, tingnan po natin in the Bible kung sino po yung mga tatlong tao, at least tatlong tao lang i-share ko po sa inyo na nag-endure at pinagpala ng Panginoon because of endurance. And let us be encouraged. Let us be empowered to endure even in times of problem. Yan po tatlong bagay ang ibabahagi ko po ngayong umaga po ito magmula po sa verse na binasa po natin. So let's dig into the word of the Lord. Amen? Amen. Excited po ba tayo? Amen. Excited tayo mag-endure? Yan. Meron po ba dito may pinagdadaanan? Amen? Amen. May problema. Meron ba dito gusto na mag-quit? Diba? Sabi diba? Hindi masabi wala di ba? Marami po sa akin, uulitin ko po sa inyo. Wala pong sino ang tao hindi accepted na hindi dadaan sa problema. Kahit po itong taong nasa harapan nyo, may pinagdadaanan din. Hindi po porkit anak na tayo ng Diyos, hindi ka dadaan sa problema. Ito masakit na katotohanan, makinig po kayo makinig. Yung totoo, kapag lalong pagka naging anak ka ng Diyos, mas lalong susubukin ng pananampalataya mo. Bakit? Hindi naman kailangan subukin ng Panginoon yung pananampalataya, hindi niya anak. Bakit? Walang pananampalataya yun eh. Pero yung mga nananampalataya sa Panginoon, sinusubok ng Panginoon ang pananampalataya nila para mas lalong tumibay at mabuild yung karakter ng mga anak ng Panginoon para mas mabuild sa atin na sa kabila ng anumang problema, sa kabila ng anumang sigalot, sa kabila ng anumang pangangailangan, sa kabila ng anumang discouragement, maintindihan natin na ang Panginoon ang source ng ating pag-asa. Tingnan po natin. Let's explain endurance. Okay? Tingnan po natin. Tatlong bagay po ang makikita po natin dito. In endurance, sabi sa Romans 5:3-4, not only so, but we also glory in our sufferings. Bakit nangyayari ito? No? Pakikita po natin, bakit sinabi ito? Pag we glory in tribulations or trials po ng buhay natin. Una, because suffering produces, ano sabi nito? It produces perseverance. And perseverance produces character, and character, hope. Tingnan po natin tatlong bagay. Endurance is a transformative test. Endurance is a transformative test. The act or the test of endurance, nung pag pinapadala po ng Panginoon sa atin yan, makinig po kayo maigi sa kasabihin ko po, hindi po ibinapadala ng Panginoon ang pagsubok sa buhay natin dahil gusto kanyang pahirapan. Ulitin ko po hindi po pinaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa problema at pagsubok ng buhay natin para pahirapan tayo. Dahil maliwanag ang Jeremiah, di ba? The plan of the Lord is to prosper us and not to harm us. Malinaw po yan. So hindi po ang dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon na tayo ay dumaan sa problema, pagsubok, pangangailangan ng buhay natin para pasakitan tayo o para bigyan tayo ng problema. The very main reason why the Lord allows trials to happen in our life because it is the test of our character. Mahalaga po ito. It is a transformative test. Diba? Bakit po? Maliwanag po yung Romans 5:3-4. Thank you for posting that verse. Mayroon pong transformation po dito Nagkakaroon po ng pagbabago kapag yung mananampalataya sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng pinagdadaanan, sa kabila ng problema, ini-endure o nag-persevere siya doon o hindi sa sumusuko, nagkakaroon ng transformation sa buhay po natin. Unang karakter din na transform natin, natututo tayo mag-persevere, natututo tayo magkaroon ng hindi pagsuko. Kunyari po, paliwanag ko po ng konti. Sino po dito na kailangan ng 100 dati? Na problema kayo dahil wala kayong 100. Diba?
Sino yung hanggang ngayon 100 pa rin ang problema mo? Kaawa-awa ka naman. Di ba? If the Lord allows you to pass through a problem about 100, you're lacking 100 pesos. After you endure that problem, maniwala kayo, hindi mo na iindahin yung problema ng 100 pesos. Nasubukan mo. Hindi mo nagtiwala ka sa Panginoon. Because of the 100 pesos, hindi ka sumuko sa Panginoon. Nanampalataya ka sa Panginoon. Kayo, na-endure mo yun. Kahit na piling mo tayo yun, talagang hirap na hirap ka na. Diba? Ano nangyari? Na-overcome mo. Ano sumunod na problema mo? Dahil na-endure mo na yun. What will be the next challenge? 200 pesos na. Palaki ng palaki. Bakit? Hindi mo na iindahin yun eh. Bakit? Nag-endure ka na eh. Na-persevere mo na eh. Na-overcome mo na yun. Ibig sabihin, kaya mo palang i-overcome yung 100 peso problem. Sa biyaya ng Panginoon, kaya naman pala eh. Diba? Ang tanong, iba sa atin, pagdating ng 100 peso pa lang, sumusuko na tayo. Iba sa atin, sakit pa lang ng upo, sumusuko na tayo. Diba? Iba sa atin, sakit pa lang ng tiyan, sumusuko na tayo. Konting problema lang sa pamilya, sumusuko ka na kagad. Hindi mo ini-endure, kaya ano? Hindi ka na nagle-level up bilang mananampalataya. Paulit-ulit ka na yun ang pinagdadaan ng problema. Bakit? Hindi mo na i-endure eh. Hindi ka nag-persevere dun eh. Yun po yung transformation. Dahil pag nag-persevere ka, ano susubok sa atin? Ano nag-develop sa atin? A good character. Magandang karakter. Magandang kaugalian. Magandang attitude. Magandang perspective towards problem. At hindi lang basta yun. Pag lumalaki na lumalaki yung problema mo, nasasanay ka na mag-endure, nasasanay ka na mag-persevere, nasasanay ka magtiwala sa Panginoon, na alam mo, if God is with you, nobody can be against you. Ano nangyayari sa iyo? Nade-develop yung pagiging hopeful natin. Kaya po maraming tao, helpless and hopeless, is because we do not learn to endure. Kasi malinaw po ang banal na kasulatan. Kapag natuto tayo mag-endure, natuto tayo mag-persevere, nabibuild ang character, and we become hopeful. Ibig sabihin, nagiging positibo ang perspektibo po natin sa buhay po na ito. Endurance is a transformative test. Sumunod po, endurance, bilang po natin dito. Next point. Okay? Tandaan po natin, endurance sparks from suffering. Nati-trigger yung endurance kapag may suffering. Di ba sabi po dito, malinaw naman po sinasabi po ng Bible verse eh. Sa tingin niyo po, mag-i-endure kayo kung walang problema? Pag walang problema, sigurado nakaupo ka lang at kukuya-kuya-kuy ka lang. Relax ka lang, chill ka lang. Pero kung gusto mong ma-develop yung endurance, yung character, yung hope, pagiging hopeful ng bawat isa po sa atin, dadaanan at i-trigger po ito ng problema. And to tell you honestly, going back to my premise before I preach, sabi ko po sa inyo, wala pong sino mang isang tao o mananampalataya na exempted sa kahit anumang problema at pagsubok. Wala po. Ang kagandahan ng isang mananampalataya na hopeful sa kabila ng may pinagdadaanan, sa kabila ng nati-trigger o nag-i-spark yung endurance dahil sa suffering, alam natin na may kakampi tayo all throughout the way. Sinabi naman po ng Bible po yan eh. Paliwanag po ang Bible, and the Lord will be with us even unto the end of time. Listen to that carefully, to that verse ng Matthew 28 and 20. It is not only about the Great Commission, it is about the promise of the Lord that He will be with us all throughout our journey in this life. There will be struggles in evangelism. There will be struggles in ministry. There will be struggles in our life. There will be struggles in our family. But the Lord will always be with us, and always will be with us. He will never leave us or forsake us. There will be a lot and thousands of promises na hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Lagi po tayo kasama ng Panginoon. Even though tingin natin hindi natin kasama ang Panginoon sa journey paghihirap natin. Kahit nagpakiwali natin, parang nag-iisa lang ako, may problema. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. Nag-i-spark man, nag-i-trigger man yung problema mo, o nag-i-trigger man yung perseverance o endurance, na mag-i-endure ka na naman, may pagsubok at pagdadaanan ka naman. Tandaan mo, kasama natin ang Panginoon. Amen. Pangatlong bagay po,
endurance has purpose. Sabi ko po sa inyo, hindi po ipinapadala ng Panginoon at hindi po pinahihintulutan ng Panginoon ang isang pagsubok na pagdaanan ng kanyang anak dahil gusto kanyang pahirapan o pasakitan. Kaya inaalaw po ng Panginoon na ikaw ay dumaan sa pagsubok, dumaan sa problema ng buhay mo. Marami po sa atin namatayan, pinopasyon ng Panginoon, bakit ba namatay ito? Diba? Namatayan ng kamag-anak, pinopasyon ng Panginoon, bakit namatay ito? Nung nagkasakit ka, pinopasyon ng Panginoon, Panginoon, bakit ako'y nagkasakit? Panginoon, naking pangailangan ko. Panginoon, wala akong pagbayad sa ganito. Wala akong pagbayad sa utang. Wala akong pagbayad sa mga bills ko. Anong gagawin ko, Panginoon? Anong ginagawa natin? Tumusuko na kagad tayo. Tandaan natin, every trials, okay? Every problem sa inaalaw ng Panginoon, it has always a purpose. And the primary purpose kung bakit inaalaw ng Panginoon na dumaan ka sa problema, hindi para pasakitan ka, kung hindi para mag-develop yung spirituality mo at lalo kang mag-mature. Amen. It is a simple principle na sinabi ng Bible na kapag ka baby pa, anong kinakain? Gatas. Yun lang ang kaya niya eh. Pero habang umiidad ka na, kumakain ka ng mas solid food. Challenge po iyon eh. Hindi po ba? Nagde-develop, nagmamature. Ganun din po, yung bagay na pinapadala sa atin ng Panginoon ng pagsubok, yan ay ginagamit ng Panginoong instrumento para mas lalo kang lumabo at lumibay sa Panginoon. Kaya ang tinuturo po dito is for us to have the character of eagerness to endure. Kasi po, kaya pinapaalala ito ng Panginoon, marami pong mga anak ng Diyos, maliit na problema pinagdaanan, tumatalikod na sa Panginoon. Marami pong mga mananampalataya, dumaan sa problema, tumatalikod na, nawawala na sa church eh. Nagkasakit, nakakalimot na sa Panginoon. Nagkaroon ng malaking pangailangan. Nagkaroon ng trabaho kahit linggo, i-compromise na eh. Hindi po ba? Tumatalikod agad sa Panginoon. Bakit? Hindi po natututo mag-endure. Kaya at the end of the day, hindi po nagmamature. If you don't endure, you don't mature. Hindi po ba? Bakit? Ano nangyari? Gusto mo, mabibi ka na lang eh. Gusto mo lahat, binibigay na lang sa iyo eh. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan bigyan ka ng challenge na maging responsable ka bilang anak ng Diyos at bilang isang tao. Endurance ang tawag doon eh. Lahat po ng bagay sa mundong ito mahirap, maniwala po kayo. Kahit po pagkain ng itlog, mahirap eh. Kumain na po ba kayo ng nilagang itlog? Mahirap po. Isa po sa pinakayokong kainin, nilagang itlog. Lalo mo pagka hindi matalo. Ang hirap po kaya. Di ba? Maghahanap ka ng pupukpukin. Di ba? Tapos iisa-isa mong kunin na ganun. Di ba? Tapos minsan, may maiiwan pa. Pag pinagat yung itlog, nagiging crunchy. Ang lahat po mahirap eh. Wala pong madali sa mundong ito. Maligo, mahirap. Kaya kami pa dito, ayaw maligo eh. Nakakapagod kayo kumuha ng tabo at saka magbuhos. Nakakapagod kayo magsabon. Kaya pala pastor, itong katabi ko, hindi nag-i-endure. Bakit? Iba po yung ano eh. Iba po yung amoy. Nakaka-endure ng ilong. Lahat po eh, hindi mo ba? Kaya po maraming mga tao, alam nyo ba? Makinig po kayo maigi. Kaya po maraming mga tao at mananampalataya na walang ginawa sa Panginoon kundi magreklamo because you are not practicing endurance. Yung totoo, madali po magreklamo eh. Panginoon, ba't wala po ito? Panginoon, bakit ganito po? Panginoon, bakit ako po dumadaan sa ganitong problema? Panginoon, ba't kulang po ako ng ganito? Di ba? Ang dami po na pwedeng ireklamo sa Panginoon eh. Bakit? Because we didn't understand that endurance has purpose. And enduring every problem, enduring every struggles, enduring every challenges in our life also has purpose. And the primary purpose when the Lord allows you to pass through trials and temptation in your life is for you to be spiritually mature, for you to engage the journey in spiritual maturity in your life, to deepen our faith. Mahalaga po yun. Ngayon, maganda po na naintindihan na po natin na naipaliwanag po endurance. Endurance pala is a transformative test. Naintindihan po natin na endurance part suffering was part from sufferings. Okay? Hindi nga to suffering lang eh. From sufferings. Sunod-sunod eh. Kaya meron mga sasabi po sa atin, bakit pag umulan ng problema, parang yung payong mo pasalo? Diba? Kaya nga po na naging famous yung kataga na when it rains it pours. Naramdaman niyo po ba yun? Nagka-problema ka, sunod-sunod ang problema dumadaan sa buhay mo. Endure the problem. Na bakit? Because endurance has purpose. And
And the primary purpose of endurance is for you to be spiritually mature in the faith sa Panginoon. Mas lalong tumibay ang pananampalataya sa Panginoon. Sumunod, tingnan po natin. Dito po, tuwan-tuwa po ako dito habang pinag-aaralan po ito sa share ko po sa inyo. Example of endurance. I would like to state 3 characters in the Bible na makikita po natin how they endured at kung paano sila nag-endure sa pananampalataya sa Panginoon. Una, Job, okay, steadfastly endure. Job chapter 1 verse 20 to 22. When we say steadfastly, maintindihan po natin ang ibig sabihin po nito, consistently. Pag sinabi po steadfastly, unwavering, hindi natitinag. Di ba? Sumunod po ng ibig sabihin ng steadfastly, persistent, hindi nagbabago. Kaya kung makikita po natin, Job steadfastly endure yung anumang problema niya. Job chapter 1, verse 20 to 22. Nakakakita po natin ito. Hindi ko alam, kaya hindi ko nilagay dito yung buong verse kasi ang gusto ko magkita dito, yung buong book ng Book of Job. In the Book of Job, chapter 1, verse 1 pala, makikita natin kung gaano pinagpala si Job. He was actually a diligent man. He was actually a famous man. He is one of the great men of the East during his time. Because of his power, because of his possession, because of his family, because of what he had, okay, sa buhay po niya, popularity na andun, power na andun, possession na andun, mayaman eh. Very famous itong tao nito. Kaya pag nakikita siya, nire-respeto, may integridad. Ano nangyari po sa kanya? Anong hinarap ni Job? Reading from all the passages hanggang sa dulo, bago magdulo, kasi yung dulo pangako na ng Panginoon sa kanya yun eh. Anong finish ito? Job faced immense suffering and loss. But anong ginawa ni Job? He endured. Lahat ng ari-arian niya nawala. Pamilya niya nawala. Asawa niya, pinalikuran siya. Asawa niya nagsasabi sa kanya, talikuran mo ang creator mo at talikuran mo ang nagdagdalang sa atin. Anong ginawa niya? Hindi siya sumuko eh. Ang problema, hindi lang siya basta nagkaroon ng problema. Ito yung talagang when it rains it pours. Nawala ari-arian, tinalikuran ng pamilya, tinalikuran ng asawa. Anong ginawa pa dito? Nagkasakit pa. Diba? Iba sa atin, tamaan kayo ng pangangailangan. Nadidepress ka na eh. May pangangailangan pang pinansyal. Nakaka-depress na, di mo ba? Nakakastas na po yun, di mo ba? Sabayan pa ng problema mo sa pamilya mo. Hindi mo mas nakakalungkot. Subukan mo, wala ka pa ng titirhan. Hindi mo mas karimari-mari yung pagdadaanan mo. Malamang hindi ka na maging depressed. Nawawalan ka ng pag-asa. Gusto mo nang sumuko. Gusto mo nang mag-quit sa buhay na ito. Kaya tingnan nyo sa statistics, araw-araw may nagpapakamatay eh. Bakit? Lack of perseverance, lack of character, lack of hope. Feeling niya helpless siya. Si Job, pinagdaanan lahat ng bagay na yun. Yung mga kaibigan niya, nakasama niya dati kapag may kainan, nasa harapan siya ng temple, di ba? Meron siyang sakit. Ano nangyayari sa kanya? Hindi ba iniiwasan siya? Pili mo, nag-iisa ka na lang. Marami sa amin, pili namin gano'n, nag-iisa ka na lang. Pero anong ginawa? Job endured. At tingnan niyo po, the last passage, o the last book ng Book of Job, makikita niyo kung paano pinagpala ng Panginoon si Job. Dahil lahat ng mga nawalang ari-arian niya, dinoble ng Panginoon. Paano niya makukuha at makakamtan yung doble-doble pagpapala at umawa ng pagpapala ng Panginoon if Job didn't endure? Kung sumuko si Job, tumalikod na siya sa Panginoon, hindi niya na-experience yung nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, if we want to experience the overflowing blessing of the Lord, kahit na dumadaan ka sa problema, huwag kang bibitaw at huwag kang susuko sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kumapit ka lang lagi sa Panginoon. Sumunod, Paul steadfastly endured. Talaga po, si Paul nag-endure sa Panginoon. Yes po. Ito, basahin po natin. Pakilagay nga yung verse na ito, kapatid. 2 Corinthians chapter 11, verse 24 to 28, kung kaya ha, okay?
2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28. Ito po ang naging pagsubok ni Job, ni Paul. How he steadfastly endured. Sabi ito, 5 times, sabi ni Paul, I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Okay? 3 times, I was beaten with rods. Once, I was pelted with stones. 3 times, I was shipwrecked. I spent a night and a day in an open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from the rivers, in danger from the bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger in the sea, and in danger from false believers. Pero sabi sa verse 27, I have labored and toiled, and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Isipin niyo po, Apostle Paul, dakilang apostol ng Panginoon, established many churches in the early New Testament. Makita po natin, ang daming pinagdaanan. Iba sa atin, hindi natin pinagdaanan ito. Pinalo, isipin nyo, nung time na hindi pa nananampalataya si Paul, na siya ay si Saul pa lamang, he was the first great persecutor of Christians. Siya yung unang bumabag sa mga Kristiyano sa mga mananampalataya. Siya nagsusumbong sa mga mananampalataya para i-persecute Nung siya na naging Kristiyano, anong ginawa sa kanya? Isipin mo, hinahagupit ka, pinapalo ka, dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Meron po ba dito, pinalo na kayo dahil aaten kayo ng church? Iba sa atin, tinutulak ka pa ng magulang mo para pumunta ng church. Hindi ka nakaka-experience ng palo, tumatalikod ka sa Panginoon Hindi wala pa man But Apostle Paul, hinagupit, pinalo, na shipwreck, nasira yung sinasakyan na bangka. He was all alone pagdating sa dagat. Ano nangyari? Sumuko pa sa Panginoon? Many times we will feel we are alone. Akala natin wala tayong kakampi. Akala natin nag-iisa lang tayo. Akala natin tayo lang. Walang nagpe-pray sa atin. Walang tumutulong sa atin. Naramdaman din ni Apostle Paul yun. Kung feeling mo nagugutom ka rin dahil may pangangailangan ka, naramdaman din ni Apostle Paul yun. Pero anong ginawa ni Apostle Paul? He endured. Nanatili, nanampalataya sa Panginoon. And he was known to be one of the apostles. This is the blessing of Apostle Paul. How he endured the blessing, yung problema sa buhay niya at pagsubok sa buhay na inalaw ng Panginoon sa kanya. After he endured those, he was one of the apostles na may pinakamaraming na abot na kaluluwa. Isipin mo yung mga disciples, nalagpasan niya yung mga disciples sa mga inabot na kaluluwa. Hindi po ba? Hunger, lack of sleep, lahat itong pinagdaanan. Nagreklamo ba? Napakinggan ba nagreklamo? Na wala akong tutulugan, mag-isa lang ako, nagugutom ako, hindi wala akong mainom. Pero kahit may pinagdadaan ng problema, dagdag yung problema may pinagdadaanan ni Apostle Paul, hindi sumuko si Apostle Paul, patuloy at patuloy pa rin siya. And what makes it worse, pakinggan niyo po itong mga kaibigan mga kapatid, lalo tingin sa mga kapatid kumana ng parang Kristiyano, especially IBC Manila, one of the most, sabihin natin, turmoil o nakakasakit na pagsubok ang pinagdaan ni Apostle Paul. Sabi dito sa pinakahuling verse, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Kahit po yung mga gawain ng Panginoon, ginagamit ng kaaway para siya ay subukin. Bakit? Tingnan niyo po yung Pauline epistles, lahat ng isinulat ni Apostle Paul, lahat ng mga churches from Corinth, Ephesus, Thessalonica, lahat po ng mga yan, may kani-kaniyang issue, may kani-kaniyang problema. May iba dyan nagchichismisan, may iba dyan namimili ng mga tao kakausapin, may mga iba dyan marabot pagdating sa Panginoon, may mga iba dyan ayaw mapagamit sa gawain ng Panginoon. Naging persecution ni Apostle Paul yun. May mga pagkakataon pakiwari ni Apostle Paul, siya lang mag-isa sa gawain. Piling niya wala siyang kasama. Kahit ang dami ng churches na na-establish sa biyaya ng Panginoon. Pero yung mga pagkakataon, wala siyang kasama. Mag-isa lang siya. Pero hindi siya sumuko sa Panginoon. Bakit? Dahil alam niya, wala man siyang kasama mga miyembro ng churches, kasama niya ang pinakamakapangyarihan sa mundo ito. At yan ay walang iba
steadfastly endured. Panghuli, at ang pinakamaganda na nag-endure, alam niyo kung sino? Jesus steadfastly endured. Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2 to 3? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before Him, He endured the cross. Sabi po dito, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Ano po ginawa dito? Jesus Christ steadfastly endured. He suffered the sufferings that a Savior do not deserve. He is the creator of heaven and earth. He is the creator of all the things we will be seeing in this world. And He was, ang ginawa sa kanya dito, mahalaga po itong tagpo na ito eh. Ngayong araw na ito ay Palm Sunday. Pero totoo, itong Palm Sunday ito rin ang panimula ng mga taong sumalubong sa kanya ng mga Hudyo ay nagbitray sa kanya. Bakit? Nung siya po ay nandoon at binibigyan ng mga parusa at sila pinapatatakan ng mga Sanhedrin, di ba ano sila sabi sa kanya? Hindi ba umabot pa sa punto na pinapili pa kung sino papalayain? Yung bang kriminal o si Jesus Christ? Si Jesus Christ na walang ginawa kundi magpakain ng 5,000 na tao or more than 5,000 people. Si Jesus Christ na nag-perform na napakaraming miracle. Si Jesus Christ na nagbahagi ng magandang balita ng Panginoon na may pag-asa at may pagmamahal at mayroong tagapagligtas at yan ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Si Kristo na walang ginawa kundi mabuting bagay, na bumuhay ng patay, nagbigay ng mga pangailangan, nagpatawad. Siya ang ikinulong. Samantalang yung taong gumagawa ng illegal, yung taong may masamang ginagawa, yun ang pinalaya ng mga Hudyo. Jesus Christ doesn't deserve it. Hindi po deserve ng Panginoon na siya ay ipako sa krus, parusahan para sa kasalanan ng iba. Di ba sabi po dito? He was sitting on the right hand throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners. Hindi ba? Yung mga sinners, inuupo siya eh. Malamang ang kanta ni Jesus Christ dito, you and me against the world. Lahat ng mga tao against sa Kanya. Ang tanong ko nung time na ito, nasaan na yung pinagaling ng Panginoon? Nasaan na yung pipe na binigyan ng Panginoon ng pananalita? Nasaan na yung bingi na binigyan ng Panginoon ng pandinig? Nasaan na yung bulag na pinamulat ng Panginoon? Nasaan na yung pilay na pinalakad ng Panginoon? Nasaan na yung more than 5,000 people na nakakita ng milagro na pinakain ng Panginoon out of the bago ng isang bata? Nasaan sila? And majority of the Jews say, crucify Him. He was crucified in an old rugged cross. He doesn't deserve that place. Pero alam nyo, ginawa ng Panginoon, He knew that the very main reason why He needs to endure that suffering is because there is a purpose. And you know what's that purpose? The purpose of that is that great, sabihin natin, message ng Holy Week. And that is because Jesus Christ loves us so much. Amen. Hindi po na-deserve yun eh. Pwede naman po piliin ng Panginoon eh. Sabihin ng Panginoon, si Pastor BJ na lang papako natin. Pwede naman yun eh. Pwede naman piliin ng Panginoon. Ito nila si Pontius Pilate. Papako natin. Alam ni Jesus Christ, bago siya panganak sa lupa, alam ng Panginoon kung ano pagdadaanan niya. He is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Pero anong ginawa niya? He still endured. Bakit? He knew the purpose and the reason kung bakit siya bumaba sa lupa. And that is to save us from our sins and our iniquities. Dahil mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. And isa lang pwede ko sabihin ngayong umagang ito sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Nag-endure ka, Panginoon. Praise the Lord. Hindi mo, Panginoon, sinukuha ng cross ng Kalbaryo. Praise the Lord, Panginoon, kahit na lumalakad ka sa cross of Calvary, okay? Sa streets of Calvary, bago ka nila ipako sa cross ng Kalbaryo, hindi mo sinukuha nito. Sa kabila ng kinurunahan ka ng koronang tinik, hindi mo sinukuha nito, Panginoon. Sa kabila ng maraming ginawa mo na po, pwede kang magreklamo, Lord, ang dami mong ginawa mabuti, hindi mo sinukuha nito. Because you live to
clear purpose para mahalin kami at iparara sa amin ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Alam mo bakit? That is one example of endurance. Job, Paul, and Jesus Christ. Tatlo lamang po yan. Tingnan niyo po sa Bible, lahat ng mga anak ng Diyos na nag-endure, nakita nila kung anong purpose nila. At bago sila nag-endure, from the beginning, they knew that every trials in their life has purpose sa buhay po nila. Kaya ano ginawa ng Panginoon sa kanila? Lahat ng mga nag-endure, pinagpala ng Panginoon. Pastor, napakahirap pong mag-endure. Pastor, napakahirap po magdadaanan ka ng problema. Napakahirap po na hindi magtanong sa Panginoon. I tell you, hindi po masamang magtanong sa Panginoon pag may hindi ka alam. Alam niyo po kung anong masama? Ang masama, yung questionin mo ang kapangyarihan ng Panginoon dahil may pinagdadaanan ka. If you are asking the Lord, Lord, bakit po nangyayari ito? Pakipaliwanag, pakigabay niyo naman po, hindi ko po maintindihan. Okay lang po yun. Ang hindi tama ay kino-question mo, kapangyarihan ng Panginoon. Panginoon, bakit naman ako? Panginoon, nakakasama mo naman, bakit ako? That's wrong. Because you are questioning the deity, the sovereignty of your Creator. Pastor, napakahirap po niyan. At dahil mo, may sinabi po ang Panginoon, tatapusin ko po yung mensahe ito dito. May binitawan ng Panginoon kung baka tayo mag-endure. Hindi lang basta ako nag-endure ito ito. Kanina naintindihan natin kung anong purpose ng endurance. Naintindihan natin ano ang meaning ng perseverance and endurance at kung bakit tayo mag-endure. Naintindihan natin, nakaka-inspire yung testimony ng mga tao sa Bible na nag-endure. At lalo nakaka-inspire yung purpose ng Panginoon, nakakatuwa, nakakapagpalukso ng puso natin, yung pag-ibig ng Panginoon. That's why He endured the undeserved treatment sa Kanya ng mga nilalang niya. Ano po ang dapat nating gawin? Tingnan po natin, tatlong bagay ang makikita po natin. Maliwanag po ang sinabi po ng verse po na ito. Tingnan po natin. Okay? Hebrews chapter 12 verse 2 to 3. Ano pong sabi po diyan? Pakibalik natin. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Ano sabi po dito? Tatlong bagay na makikita po natin. And from this I will end, na sana matutunan po natin at isa puso at isa buhay po natin. Maging encouragement po sa ating mga mananampalataya itong tatlong bagay na ito. Una, malinaw po ang sinasabi ng Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus. Ano sinasabi? Ang tinuturo ng Panginoon. Kapag ka may problema, kapag ka may trials, kapag ka may pinagdadaanan, stay focused on Jesus. Tingin ka lang sa Kanya. Lord, anong purpose? Bakit ako dumadaan ito? Lord, anong dahilan? Bakit pinagdadaan mo ako dito? Lord, paano mo ako patitibayan sa ganitong pagmamaraan? Anong tinuturo mo sa akin, Lord? Stay focused on Jesus. Huwag kang liligaw ng tingin. Alam niyo po kung bakit? Marami pong mga mananampalataya naliligaw ng landas. Marami mga mananampalataya napapaliwarang napapahamak. Bakit? Hindi nag-focus sa Panginoon eh. Di ba? Marami mga tao na nag-backslide. Bakit? Pag tinanong mo, bakit ko ba tumalikod sa Panginoon? Eh kasi si kapatid nakakatisod eh. Ano nangyari? Nawala yung tingin kay Kristo eh. Lahat ng mga tao na nawala ng tingin kay Kristo, ano nangyari? Napapahamak. Sino ang pinag-ilalo ng Panginoon from the 12 disciples? Sino ang pinaka-privilege, okay, na inalaw ng Panginoon to walk on water? Sino po yun? Sino po? Sino po? Peter! Bumabagyo eh. Nakita nila, uy, may multo ata ah. Si Jesus ang lahi nakaputi eh. Nakatungtong sa tubig eh. Ano sabi ni Jesus Christ? So we go long story short, come Peter. Ano ginawa ni Peter? Di ba? Idinit niya yung paa niya on water. Sabi ng Panginoon, look at me in the eye, Peter. Come to me. Ano ginawa ni Peter? Did he walk on water? Yes, he walked on water. Ano nangyari sa kanya? Naramdaman niya, bumabagyo, umuulan, umaalon. Anong nakita niya? Hindi ba tumingin siya sa tubig? At pagpagtingin niya sa tubig, ano nangyari sa puso niya? Nagkaroon ng fear. Nagkaroon ng takot. And what happened the next?
Di ba? Unti-unti siyang lumubog. Bakit? Nawala sa focus sa Panginoon eh. Christians, mga kapatid, kaya marami po sa atin nawawala sa pagpapala at presensya ng Panginoon kasi nawawala yung mata mo sa kalooban ng Panginoon. Kaya po marami mga mananampalataya na napapahamak. Wala ang tingin sa plano at sa focus nila sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, fix your eyes on Jesus. Pag sinabi fix your eyes, itornilyo mo. Para mas malinawan natin ito, gamitin natin example yung kabayo. Nakakita lang po kayo ng kabayo na nangangarera, yung pangkarera. Ito pong lugar na ito ay dati pong karerahan ng kabayo. Tao ba? Sa kaya nga tawag dyan ay circuit, di ba? Dahil yan ay karerahan o circuit track ng kabayo. Lahat po nangangarera ng kabayo, lahat ng kabayo nilalagyan ng ano? Ang tawag doon, tapa? Sabi ng iba, tapa lang pastor. Masarap kasi tapang kabayo eh. Diba? Ano ginalagay nyo doon? Tapa? Tapanodo? Tapanodo sana? Tapa-oho, di ba? Bakit nilalagay ng ganon? Para nakafocus yung mata doon sa track. Bakit? The more na lumilinga-linga ang kabayo, babagal sa ng pagtakbo. Kaya po marami mananampalataya, ang bagal ng paglago. Kaya po marami mananampalataya, ang bagal ng pagmature sa pananampalataya. Bakit? Kasi kung saan ka tumitingin eh. Huwag mong tingnan si pastor. Kasi si pastor nagkakamali yan eh. Huwag mong tingnan yung mga manggagawa. Nagkakamali yan eh. At lalo huwag mong tingnan yung mga kapwa mong miyembro. Nagkakamali yan eh. Diba? Walang perfecto po sa mundong ito. Pero para hindi ka mapahamak at maligaw ng lunas, ilagay mo ang mata mo sa Panginoon. Sigurado, hindi ka mapapahamak. Hindi lamang po yung pangalawa. Bago magtapos, stay fastened on Jesus. Ano pong ibig sabihin ito? Sa aeroplano, kapag sumakay kayo ng aeroplano, sasabihin ng piloto, please fasten your seatbelts. Sabihin pa ng piloto, please do fasten your seatbelts every time. Unless the fasten seatbelt sign is on or is off, do not remove your seatbelt. Alam niyo po ba, I'm fascinated with flying airplanes. Kaya maraming pinapanood ng mga vlogger ng mga piloto, fascinated ako dyan. Then I found out, sabi ng mga piloto pinapanood ko, hindi nila tinatanggal yung seatbelt nila. All throughout the flight, habang naandun sila sa pilot cockpit. Bakit? Kasi kapag naka-fasten sila, magkaroon ng konting turbulence, hindi po sila mayayanig sa pwesto nila. Kasi pag nayanig sila sa pwesto nila, there's a possibility na mayanig din yung direksyon ng aeroplano. At sigurado, mai-injure sila. Kaya hindi po nila tinatanggal po iyon. Ganon din po sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi lang sinasabi ng Panginoon, stay focused on Jesus, stay fastened on Jesus. Kaya po marami po sa atin napapahamak, bumabagsak sa kasalanan, bumabagsak sa anumang pagsubok ng mundong ito. Bakit? Hindi ka nakatali sa Panginoon. Amen. If you are not fastened on Jesus Christ, your life is unsafe. Always fasten ourselves on Jesus. How do we do that? Diba? How do we fasten ourselves? Always pray. Always read the Bible. Attend service. Attend church services. Makinig ka ng mga mensahe. Makinig ka na mag-i-empower sa iyo bilang anak ng Diyos. Hindi yung kung ano pinapakinggan mo. Hindi kung ano yung pinagkakanta mo. Diba? Gawin mo. Ituon mo. I-anchor mo sarili mo sa Panginoon. Always fasten yourself on Jesus. Fixing our eyes on Jesus. We focus on Him. Stay fastened on Him. At panghuli po, at pinakamaganda na maintindihan po natin is this. Last is for us to stay faithful to Jesus. Manatili po tayong matapat sa Panginoon. I will end with this. I'm done. Mahalaga po sa atin, hindi po itinuturo ang faithfulness sa church dahil kailangan tayo ng Panginoon. Hindi, makinig po kayo maigi. Hindi po itinuturo ng Panginoon na kaya tayo maging faithful sa Kanya dahil kailangan Kanya. Because the truth of the matter, hindi tayo kailangan ng Panginoon. Ayaw mong umawit sa Panginoon, hindi kailangan ng Panginoon ang boses mo. Ayaw mong maglingkod sa Panginoon, hindi kailangan ng Panginoon ang lakas mo. Yung presensya mo, hindi kailangan ng Panginoon ang presensya mo at hindi mayayanig ng Panginoon ang kapangyarihan ng Panginoon dahil sa presensya mo. So if you think you're important in the sight of God, and I tell you, we are not important in the sight
God. The very main reason why we are here in the presence of God, it is only by the grace of God. Eh bakit itinuturo ng Panginoon yung faithfulness? Bakit? Kaya itinuturo ng Panginoon na maging faithful ka para sa seguridad natin yon. Pagmamahal pa rin ng Panginoon yun, anak, kaya ako tinuturo na maging faithful ka kasi pag hindi ka naging faithful sa akin, magpapahama ka. Ang feeling po kasi natin, kung tinuturo yung faithfulness, akala po natin, di ba? May kailangan ng Panginoon sa atin, di ba? Pag sinabi maging faithful ka sa giving mo, akala mo may kailangan ng Panginoon sa wallet mo Pag sinabi ng Panginoon na mag-join ka sa ministry, akala ng Panginoon, kailangan ng Panginoon ng lakas mo at galing mo di ba? Hindi po ganoon. Totoo, marami pong magaling para maglingkod sa Panginoon. Ang dami magaling na pastor para mag-preach sa salita ng Diyos. Ang dami magaling na mga awit para umawit para sa Panginoon. Ang dami magaling na mga evangelist para mag-share ng gospel ng Panginoon. Pero kaya tinuturo ng Panginoon na maging faithful tayo sa Kanya. Hindi yon para sa Kanya. Para sa atin yon. Para hindi tayo mapahaba. That is how we approach the teaching of faithfulness. Faithfulness to God. That doesn't mean the Lord wants to benefit from us. Because the truth of the matter, the Lord will not benefit from us at all. Let me end with these phrases. Kumusta pa na ng palataya mo? Eager ka ba o ba na mag-endure? Nahahamon ka ba na mag-endure o maging enthusiastic sa pag-evangelize, mag-engage in ministry, ma-empower, o magpapuri sa Panginoon? Pastor, wala na po ayoko na napapagod na po ako. I feel like I'm in pain. If you think you are in pain, tandaan mo, the purpose of your pain is for the strength of the Lord to be your gain. Isipin mo, if you want to quit, ang gusto ng Panginoon sa'yo, hindi ka para lumayo sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa'yo is for you to wait doon sa pangako ng Panginoon. Because whatever promise of the Lord para sa'yo, ikabubuti mo yun. At ang pinakapanghuli, gusto mo namang sumuko, gusto mo namang tumalikod, endure. Because the purpose of endurance is not only for our safety, but the main purpose of endurance is for our spiritual growth. I pray na sana po nahamon tayo ngayon sa daling ito, na tayo ay matutong mag-endure, ma-encourage tayo, maging excited and enthusiastic tayo to endure whatever trials and temptation ng buhay po natin. Amen? Kumain po tayo lahat. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we are so grateful and we are so blessed sa challenge na binigay mo sa iyong salita, Panginoon. Continue to bless us, O Lord. Continue to empower us, O Lord. Continue to strengthen our faith, Lord God. Always guide us, Panginoon. Hindi po namin kaya, Panginoon, mag-endure, mag-persevere sa anong trials na pinagdadaanan namin kung wala ang presensya mo, Panginoon. And we are declaring this morning that we need you and all we need is you, Lord God. Teach us, Panginoon, to fix our eyes on you, to stay focused on you, to stay fastened on you, Panginoon. And most of all, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay maging faithful, Panginoon, to stay faithful to you, O God. Again, bless us, O Lord. Itong mensahe na ito, hindi lang namin masanarinig, kung hindi, Panginoon, maisa puso sa buhay po namin at may apply namin sa aming buhay. Again, we give you back all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen.